Nais kong batiin kayo muli sa ngalan ng ating Panginoon Kristo. Habang nakatayo tayo, buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50 hanggang 58. Kung nakita natin, nais kong basahin sa English at sabay ninyo ako habang binabasa ninyo sa projector o kaya sa Biblia na inyong hinahawakan. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall be have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up victory. O death, where is this sting? O grave, where is the victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Once again, Father God, narito ang mga salita na siyang ilatag muli sa aming kalagitnaan. Inihingi po namin, Panginoon, ang pagiging epektibo sa bawat puso at isipan namin, Panginoon. At ang salita, Lord God, na yung binindicate, Panginoon, ay magkatagpo, Panginoon, ang epektibong pakikinig, ang epektibong pakiramdam sa bawat isa sa amin. Sa salita na yung binindicate sa bawat isa sa amin, Lord God. Inihingi ko po, Panginoon, na minsan pa, O Diyos, ay kilusin kami ng iyong Santong Espiritu sa pamagitan ng mga salita na iyong inilatag sa bawat kalagitnaan namin ngayon. Hinihingi ko po, Panginoon, na minsan pa, O Diyos, buhayin mo ang pakiramdam, sa espiritual na pakiramdam ng bawat isa sa amin ngayon. Yamang ikaw ay kumilos, yamang ikaw, Panginoon, ay gumagawa sa isang mananampalatayang may pakiramdam. Hinihingi po namin, O Lord God, na ang salita na siya may papangaral, ang salita na siya nilalatag sa aming kalagitnaan ito, Diyos, ay kilusin ang bawat isa sa amin. Gayon din ang iyong abang lingkod, Panginoon. Dahil kung ikaw ay wala po kaming magagawa. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Diyos. Muli kami nagbabalik sa iyo ng papuri at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po kayo makaupo. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa bawat palataya ng ating Panginoon. Isang kagalakan po na minsan pa magkapanag po tayo sa gawaing katulad nito na pinagkaloob ng Diyos. Salamat sa patuloy na pagkilos ng Panginoon sa bawat buhay natin. At hanggang ngayon, magmula nung pasimulang pandemya ito, ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. God is always there for us. Upang tayo ay kalingain, upang tayo ay katagpuin, upang tayo ay protektahan sa lahat ng pagkakataon. So salamat sa Diyos dahil nung magpasimula ang pandemya, hindi niya pinahintulutan na ang baydalangin ng ito ay maging sarado. Kundi tuloy-tuloy ang ating gawain. So salamat sa mga panalangin ng bawat mananampalataya na walang iba kundi kayong sumasampalataya sa ating Panginoon. Kung hindi niyo sinampalatayanan ng mga bagay nito, hindi natin makakamit ang mga bagay na ito. Kasi hindi pagpapalain ng Diyos maliban hindi ka lalapit sa Kanya. Kailangan ilapit mo muna, lumapit ka muna sa Kanya, then the blessings will follow. At ang patnubay at ang pagpapala ng ating Panginoon ay susunod sa bawat mananampalataya. Yan naman ang pangako ng ating Panginoon. After we believe, all these signs will
follow. Amen. Lahat ng palatandaan ito ay susunod sa bawat isa sa atin kapag tayo ay sumampalataya. At naniniwala ako sa isang taong mananampalataya ay may kalakip na gawa. Amen. At lahat ng mga bagay nito ay kinikilos tayo ng ating Panginoon at tinatrabaho ng Panginoon ang bawat isa sa atin habang tayo man ay nagtatrabaho sa pananampalataya ito. So salamat, muli tayo nagkasama-sama sa bahay dalangin ito na kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Good to see you again, maging ating kapatid si Brother Gilbert. Amen. At siya first time dito sa taas at na-meet po namin siya doon sa father po siya ni Sister Glenda. At siya po ay nakatira sa Nagilian. Ang Nagilian ba ay sakto ng La Union, ano? Nagilian, La Union. So doon po siya nakatira. So let us pray for him. We do not know what is God's purpose or kung anong layunin ng ating Panginoon. But let us continue in prayer that God's purpose ay siya ang patuloy na maganap sa bawat buhay natin. At bilang tayo nakasangkapan naman ng ating Panginoon, ay magpagamit bilang kasangkapan ng ating Panginoon Diyos sa lahat na kanyang ginagawa, sa lahat na ikinikilos sa bawat buhay at pananampalataya ng bawat mananampalataya. So salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, sa kanyang mga pagpapala sa bawat isa sa atin. Salamat din sa mga kapatid na nalangin sa aking pagbiyahe sa misyon ay naging matagumpay at marami ang taong pinagpala at maraming taong napalakas sa pananampalataya at yun ay kinakatawan ng inyong abang lingkod dito sa Buhat Church at naging bahagi tayo sa gawain upang tayo ay higit pang makatulong sa mga kapatiran doon sa Oriental Mindoro. Paano ang pagbiyahe dahil alam natin kasagsagan ng kahirapan sa pagbibiyahe, pero lahat ng ito ay ipinagpa sa Diyos. At kapag ito'y kalooban ng ating Panginoon, walang imposible. Amen. At maraming borders kami dinaanan, maraming mga checkpoints kami mga pinagdaanan hanggang sa Pierre. Halos harangin kami. Ngunit nung makausap ko yung staff ng isa sa mga naglilid sa mga tao sa Department of Health na siya nag-iimbestiga sa mga pasahero pagdating pagbaba ng barko ay nung makita niya, ibinigay ko ang aking ID, nung makibasa niya na ako ay pastor, sabi niya, pwede po bang ipanalangin ninyo rin kami na kami mga frontliner. Sabi ko sa kanya, even before kako sa kanya, being a pastor, being a servants of the Lord, kako hindi lamang para sa amin ang panalangin. Maging kayo man as frontliners ay kasama kayo lagi sa panalangin. So sabi niyo, lalo sa best, to God be the glory for you. Amen. Amen? So doon pa lamang makikita mo ang kamay ng Panginoon Amen. kung paano siya kumikilos. At kinikilala ang bawat trabaho para sa ating Panginoon. Kapag ito ay sa Diyos, kinikilala nila ang Panginoon, siya ang dakilang protector Amen. ng bawat isa sa atin. So hanggang sa makarating kami sa Kalapan hanggang Aurora ay naging maayos ang aming travel at maging ang mga government ay hindi na kami inaharang dahil meron na kami mga travel confirmation. So napapakita sa cellphone lang, so through cellphone to cellphone ay ino-honor nila yung mga bagay na yun. Sabi ko po rin ng Panginoon, ang inaakala namin ay sasakay kami ng bangka from Batangas to Isla Verde, then Isla Verde to Oriental Mindoro, dalawang bangka na maliliit, ng kapasidad lamang ng isang bangka ay hanggang 7 katao lamang. So 3 lamang kami. Sabi ko okay na yon kapag yung bangkang maliit, kahit na maging 4 kami kasama ng bangkero ay hindi namin sukat akalay sa gitna ng dagat, malalakas ang alon. So napakahirap. At kapag talagang mahina ang pananampalataya mo pagdating sa karagatan, sabi ko, naalala ko talaga si Pedro na talagang kahit na siya talagang magaling na mangingisda, gamay na nila ang karagatan. Pero pagdating sa mga higanting mga alon ay talagang bumibigay sila without faith o kung meron kang pag-aalinlangan. So salamat
dahil hindi pinahintulutan ng Diyos na magbangka lamang kami. Yes. At ang Panginoon nag-provide ng barko, sabi nila sa amin, pwede na po kayong sumakay ng barko. So pagdating namin doon, hindi namin alam kung anong proseso, sumakay lamang po kayo. Pagdating sa Calapan, habang kami nasa barko, habang nasa kalagitnaan ng dagat ang barko, ay naman dumating sa amin yung mga text na galing sa mga gobyerno, galing sa Kapitolyo, at yung mga travel confirmation na isasend sa amin. At ako po naman po, yung kapatid din yung lingkod din yun, talagang pagdating sa cellphone ay mahina po ako. Hindi ko alam, download di ako lang mag-upload sa mga bagay na alam ko lang isa mag-search lang sa Facebook yan, nalaman ko na sa Messenger at calling and texting, yan talagang nabihasa ko na. Pero pagdating sa mga pag-upload at mga download, hindi ko alam. So kinagabihan ay tinetext ako ng Calapan na City Hall na pin-upan mo yung incident ko namin sa inyo dahil wala pa po kami na-receive. Dahil kapag hindi pa po ninyo pinalapan yan, ay haharangin kayo sa Calapan na pier pagbalik po ninyo. So nilapitan po yung anak ni Pastor Gan at siya tumulong sa akin. At pinalapan niya lahat yung buti po nilapit nyo sa akin ito dahil ma-hold po kayo pagdating sa Calapan. So sabi ko hanggang dito talagang pilit akong hinuhuli ng kaaway para huwag makaganap ng gawain sa gawain ito. So salamat sa ating Panginoon. All things work together for good to them that love Him. Amen. At it's a great blessing sa gawain doon. At umaasa sila sa pagkakataon kapag naging maayos ang lahat sa pag-travel. Gusto naman nilang ma-meet kayo. Dahil sabi ko sa kanila, dahil kayo mga taga-Buwa ay talagang napakaganda ng mga kotis ninyo. To tell you frankly, yan ang sinabi ko sa kanila. At malamig doon sa lugar namin at yung mga kapatiran na naroon na hindi pa nakakakyat daw dito ay kinasasabi kami na umakyat. Pero ganun pa man, sabi nila, galing man po kayo sa isang malamig na lugar, dala-dala po at pinagkaloob sa amin ng ating Panginoon ang mainit na pagkain at mensahe sa aming pananampalataya. So God be the glory for that. Habang ako'y nananalangin sa ating Panginoon Lord, ang lahat ng mga bagay na ito sa iyo ang kapurihan. Yes, amen. Ikaw ang gumawa at ikaw ang gumaganap sa lahat ng mga bagay na ito. Kami ay makasangkapan lamang. Yes. Salamat po dahil mayroong isang munting iglesia na patuloy na sumusuporta sa iyong lingkod. Maging sa panalangin ay patuloy silang gumaganap ng mga panalangin. Maging sa misyon ay patuloy silang nariyan upang maging bahagi sa gawain. So ikinagagalak nila, ikinasisiya nila na naging bahagi sa kanila ang Buwa Bayo Tuding. So salamat sa Panginoon, sabi ko nga to God be the glory for that. Amen. Marami ang nalamig, ang nagpainit, at may mga backslider na nanumbalik. Amen. So to God be the glory Yes. sa lahat ng mga bagay na iyon. At isinuko ang kanilang buhay. Ang kanila, talaga nga makita mo ang pagsuko nila, yung mga kapatid doon, hindi na kailangan mapalapit pa doon pa lamang sa kanilang kinalalagyan, nakaluhod na tinataas ang kanilang kamay. So salamat sa Diyos, binigyan ako ng lakas dahil talaga yung mga kapatiran na mga ministro na sa likod, hindi sila makapasok. So natapos ang pananalangin sa mga kapatiran yun at kaya nung natapos ang pananalangin, nawalan ako ng boses dahil sabi ng mga pastors at mga ministro sa likod, hindi kami makasingit. Hindi kami makapagpadalangin sa dami ng tao sa likuran. So to God be the glory. Sabi ko, napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang natin is maglingkod na may katapatan. Sumampalataya. At ang lahat ng mga bagay na ito, kahit sa amang dako kapag ginamit ka ng ating Panginoon, ito ay kapurihan at kasangkapan lamang tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. So, ang mga young people din naman ay nag-express ng pasasalamat kay John dahil siya ay nagkaloob ng mga strings para sa kanilang mga gitara doon. And also to Brother Dan, kanyang binibigay kanyang paggayag ng pasasalamat dahil sa amount na nitulong Brother John para sa gawain sa Mindoro. So to God be the glory. Napakabuti ng ating Panginoon. Sabi ng mga kapatid, kami nagagalak at nasisiya sa lahat ng naging bahagi at bahagi ng Tuding Church na yung ginawa dahil alam namin napakahirap, hindi namin alam kung paano mag-travel pero ang Diyos lahat
siya ang laging may control. At pinabot kayo dito sa amin na walang nagaganap, walang nangyayari, hindi kayo pinwarantin. Dahil alam naman natin, sabi ko, spiritually speaking, we are already quarantined by God. Yes. Amen. Ang mga lingkod ng ating Panginoon nagdadala ng spiritual blessings, hindi virus. Yes. Amen. Amen. So pagdating nga sa Kalapan-Pier, nakita nila ang spiritual blessings, maki yung test ng Department of Health. Sabi nila doon, Pastor, sabi niya gano'n, hindi ka po ba nilagnat? Hindi ka po ba nagtatae? Hindi ka po ba sinisipon? Hindi ka po ba inuubo? Sabi ko, sa biyaya at tulong ng Diyos, hindi pa po ako nilagnat sa loob ng 3 taon. Sabi niyo po, ng Panginoon, sabi niya gano'n, kaya kailangan po namin ng panalangin ninyo. Patuloy po kami na nanalangin para sa inyo. Sabi ng help desk na naroon, sabi niya, to God be the glory, at napakabuti ng ating Panginoon. Siya po talaga ang kailangan natin ngayon. Sabi ko, yan ang kailangan natin ngayon. Sabi ko, nandyan sa iyo yung cellphone number ko ngayon. Kontakin mo ako anytime. Sabi ko sa kanya, ako ay tutugon. Sabi ko sa kanya, iniwan ko sa kanya yung cellphone number ko. So let us pray for them na maging sa biyahe man ay kumikilos ang ating Panginoon. At gagamitin tayo ng ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Glory to Jesus. So, hindi po natin maalis talaga na itong medyo gumaganda ang sitwasyon sa lowland. At yung mga kapatiran naman ay nagkasunod-sunod sila gumagawa ng mga gawain nila. So, let us pray for them. It's God's revival sa bawat isa sa atin. Kasi matagal din tayong kinontrol ng tao na ginamit ng kaaway para sa mga gawain natin. Pero salamat, sabi ko nga sa inyo dito sa atin sa Tuding, napakabuti ng ating Panginoon. At ang Panginoon ang siyang patuloy na gumagawa sa lahat ng mga bagay nito at tumutugon sa bawat mga panalangin natin. So maging ang inyong lingkod ay nag-provide ang Panginoon ng masakyan. Dahil kung talagang walang sarili ka sasakyan sa panahon nito ngayon ay talagang hindi ka makapunta. So napakahalaga ng sakyan ngayon. So, salamat sa Diyos at nagamit ko na mahabang panahon din ang motosiklo. At kahit na ito yung nagkukos ng sakit ng katawan, pero yan ay pansamantala lamang. Lumilipas ang mga karamdaman ito, naalis ang mga karamdaman ito. So salamat sa Diyos, kahit masakit ang katawan ko, nag-i-enjoy ako. Dahil ako ay nasa tungkulin para sa ating Panginoon. Dahil alam ko, habang ako ay nagta-travel, at iniisip ko rin dahil minsan magkasama kami na aking may bahay. Sabi ko, Lord, ilayo mo kami sa anumang disgrasya. Ilayo mo kami sa anumang mga aksidente. Kasi kung babantayin kami ng kaaway dito, kung ma-one-hit kami, 2 kami kagad maalis, yung mga anak namin, kawawa din sila. So, hindi ko, Lord, gabayan mo kami, protektahan mo kami, ingatan mo kami sa bawat biyahe namin. So, maging sa kabundukan, na-enjoy namin. Walang takot, kundi yung enjoy. Yung kagalakan mo dahil tayo ay gumaganap ng ating tungkulin sa ating Panginoon. Kasi kapag binigyan tayo ng tungkulin ng ating Panginoon, kinakailangan maging masaya ka. Right? I-enjoy mo ang trabaho na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kapag nag-i-enjoy tayo, kinasisiyan natin ang lahat ng mga bagay na to, there will be a time, step by step, ipopromote tayo ng ating Panginoon. Right? Yung promotion, hindi ako naghahangad dito sa lupa. Yung promotion, eternal ang gusto ko. Right? Dahil yung eternal, wala nang hanggan doon. Dito, may hangganan. Kahit napakasama mo sa iyo ang lahat, ang limpak-limpak na salapi at kayamanan dito sa lupa, lahat ng mga bagay na ito ay may hangganan. Hindi mo ito madadala sa hukay. Right? Ngunit kapag ang investment natin ay spiritual, tayo ay naghahangad ng isang promosyon mula sa langit na inihanda ng Panginoon sa bawat isa. That is eternal. Walang hanggan. Yun ay ipagkakaroon ng Diyos sa lahat ng mga gumawa sa kanyang tungkulin. Right? Na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kakamtin natin ang mga pagpapalang ito na kanyang pinagkaloob. Amen. So muli, ipinahatid ng mga kapatid natin sa Calapan Oriental Mindoro ang kanilang matamis na pangungumusta sa atin dito. At sabi nila, sana pagdating ng araw, kung hindi pa dati ang Panginoon ay makakyat naman kami sa gawain ninyo. Sabi ko, kahit hindi gawain, pwede kayong umakyat. At tayo naman ay gagawa ng mga gawain natin. Right?
special na gawain at ganoon din sa Batangas at maging kay Pastor Pab sa kanyang ibinibigay kanyang pangungumusta, si Pastor David at saka si Pastor Angel ay kanilang pinahatid na kanilang matatamis na pangungumusta. At ganoon din naman sa aming napuntahan sa Bagting nung nakaraang Sabado, napakaganda ng aming ministers meeting. Yun ang pinananabikan kong bitig ng mga manggagawa. Yung merong pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapakababa, walang nagmamarunungan. Amen. Kundi kung ano man ang mga bagay na hindi nauunawa ng isa isinesettle. At pagkatapos na settled ang isang bagay na isang aral, ay yun ang panghahawakan. Hindi yung paglabas may kanya-kanya, iba-ibang pangunawa. Napakaganda kapag isinettled ang isang bagay na hindi naunawa ng isa, at kapag naayos doon pa lamang sa meeting na yun na ang tatayuan at panghahawakan. So to God be the glory for that. Hindi yung meeting na meeting, paulit-ulit ko yung mag-agenda. Pagdating naman, dekada na, marami ng dekada ang dumaan, paulit-ulit ang mga pinag-uusapan, wala pa rin ang pagkakasunduan. So kinakailangan kaya nga may meeting, dapat nagkakaroon ng pagkakasunduan, pagsasaayusan. Samantalang tayo binigyan ng Panginoon ng isang aral, isang pananampalataya, isang mensahe sa ating panahon ngayon na dapat nating panghawakan, at dapat nating ipangaral, at dapat nating ituro, at dapat din nating ipamuhay. Hindi kanya-kanyang katuruan, hindi kanya-kanyang pananaw. Yamang maraming reliyon sa ating panahon ngayon na tumatanaw na iisang Diyos. Kung iisang Diyos, dapat meron tayong iisang kaunawaan. Kung may iisang Diyos, dapat sana pare-parehas ang ating katuruan. Pero sabi ng Panginoon, sa Kanya lamang natin makukuha ang tamang aral kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Kung ipagkakaloob natin lahat sa ating Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito, ibibigay ng Diyos ang tamang daan. Hindi ang dating daan, kundi ang tamang daan. Ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kapag ibibigay ng Diyos ang tamang daan, habang ikaw naglalakad sa daan na yan, papatnubayan at iingatan ka ng Diyos. Ituturo ng Diyos dahil sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maliban hindi kayo lumapit o sumampalataya sa akin, hindi nyo masusumpungan ang lahat ng mga bagay nito. Salamat dahil nakasumpong tayo. Dahil tayo ay nilapit ng Panginoon sa Kanya upang makita natin ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng Scripture, maliban na hindi ka ilapit ni Kristo, right? Ay wala kang makikita at wala kang mauunawaan. Ngunit salamat, tayo ay nailapit. At hindi ako naniniwala na sa panahon na nailapit ka, wala kang nakita. Dahil hindi ka ilalapit kung wala kang makikita at wala kang nakita. Ngunit salamat, dahil tayo ay inilapit, naniniwala ako, mayroong tayong nakita. Ang nakita mo, mga bagay na kung saan na hindi nakita ng mundo ay pinakita ng Panginoon. Purihin ng Diyos, pwede ba magpapakal ng Panginoon? At gusto ko nga, pagpatuloy natin, I'm hoping na matatapos po natin ganito, part 2 ng ating na message na ito ng last Sunday, The Mighty Conqueror, o yung dakilang manlulupig. Dito ay pinakita ng ating Panginoon mula sa kanyang salita na kanya pinagkaloob sa kanyang mga lingkod na ipinangaral at itinuro. Nang nasilayan nila at nakita nila ang lahat ng mga bagay na ito, maging si Pablo man, buong tapang. Right? Dahil alam niya, siya ay nasa ilalim ng presensya ng Santong Espiritu. Na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na siyang kanyang nakatagpo doon sa Way of Damascus. Right? Na hindi niya sukat akalain na doon mismo ay katatagpuin siya ng ating Panginoon. At yung kumatagpo sa kanya, at yung kanyang nakatagpo, ang saling kanyang ipinangaral. Right? Yung kanyang karanasan, nung maranasan niya, nung masumpungan niya, ang pillar of fire doon sa Way of Damascus is the same word. Right? The same Lord.
ang kanyang itinuro at ang kanyang ipinangaral under the Spirit of God. Amen. Doon sa ilalim ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, siya ay nangaral, siya ay nagturo, at nilakipan siya ng ating Panginoon ng kapamalaanan o kapangyarihan upang sa pangangaral na iyon ay kasama niya ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Sa halip siya ay kinasihan. So yung word na kinasihan ay napakalaga sa isang individual na mananampalataya. Maliban na ikaw ay hindi kasihan ng Santong Espiritu, kahit sabihin mong ikaw ay sumasampalataya, kung hindi ka kakasihan, anong klaseng pananampalataya mayroon ng isang individual. So kinakailangan kapag ikaw ay sumampalataya, nakakasunod ka, nakakapamuhay ka, nakakapanghawakan ka, nilalakaran mo ang pananampalataya at ibinubuhay mo ang pananampalataya. At kapag ibinuhay mo ang pananampalataya ito, then the Holy Spirit ay kikilos upang ikaw ay kasihan, habang ikaw ay lumalakad, habang ikaw ay nagtuturo, habang ikaw ay nagpapatutuo, habang ikaw ay nagbabahagi, kinakasihan ka ng Santong Espiritu. Amen. Glory! Amen. Ay napakainam, napakaganda ng isang mananampalataya na kinakasihan ng Santong Espiritu. Can you say amen? Amen. Glory to God! Yes. So ang sabi ni Pablo, "O death, where is this sting?" Sabi ng Tagalog, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? See? So ibig sabihin, nalupig na. Right? Ang kasalanan ito. Amen? Walang sino mang tao ang makakagawa ng isang panlulupig. Katulad ng inawit ng mga bata kanina. Habang pinakaupo at pinagpapala, sabi ka manghamanghang gawa na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga tao, sinabi niya, walang makakagawa, walang makakapanlupig sa ginawa ng isang dakilang manlulupig. Why? Who is? He is my mighty conqueror. Amen. Yes. Siya ang dakila kong manlulupig. Amen. Right? Yes. He conquered sin. Amen. He conquered death. Yes. Right? Amen. Kanyang nilupig ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay hindi pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon. Yes. At kapag hindi ka nakasunod sa salita ng ating Panginoon, ikaw nahuhulog sa kasalanan. At kapag hindi ka pinalaya sa kasalanan, ang hatol mo ay kamatayan. Ngunit meron isang dakilang manlulupig upang ang kamatayan, maging ang kasalanan ito, ay lupigin niya dahil para sa iyo. Yes. Right! Amen. Hindi ko makakamtan ng salitang liberty. Oh! Isang kalayaan. Amen. Ang palayain ako sa kasalanan. Yes. Ang alisin ako ng Diyos sa kamatayan. Amen. Hindi ko makakamit ito. Maliban na walang dakilang manlulupig, nalulupig sa lahat ng mga bagay nito. Kung walang gagawa ng mga bagay nito, mananatili akong alipin ng kasalanan. Yes. At kung mananatili akong alipin ng kasalanan, ako ay hatulan ng kamatayan. Ngunit hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. Ang sabi nga niya, dahil ikaw ay magmamay-ari ng ating Panginoon, hindi niya pahintulan na ikaw ay manatiling alipin ng kasalanan. Yes. Maging si Pablo man ang sabi sa kanyang habon, "Death, where is thy sting?" Oh! Amen. Hallelujah! Glory to God! Yes. Amen. Amen! Are you there? Amen. Hallelujah. Sabi niya, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Saan naroon ang kamatayan ang iyong pananagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Right? At sabi niya, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Yes. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang katusan, dalapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay Amen. sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Pablo, siya lamang ang nakagawa. That's right. Siya lamang ang gumanap ng tamang pananagumpay. He is my mighty conqueror. Ang dakilang manlulupig. Sabi na ilang itong mga bata, walang sino mang tao ang pwedeng makagawa ng panlulupig.
walang sino pwedeng makakatapat sa ginawa ng aking mighty conqueror, ng aking dakilang manlulupig. Right? Yes. Sa kanyang panlulupig na ginawa para sa akin. Right? Sabi ng mga bata sa kanyang inawit, kamanghamanghang gawa. Yes. Amen. It's God's amazing grace Yes. na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Makita mo lamang ang kahulugan ng salitang amazing. Makita mo lamang ang salitang kamangha-mangha. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng ating Panginoon, wow! Ikaw ay may kagalakan. Yes. Ikaw ay magbubunyi. Dahil nung makita mo ang salitang kamangha-mangha, isa kang bahagi ng kanyang kamangha-manghang gawa. Amen. Doon sa kanyang kamangha-manghang biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa. Yes. Ma, Thank you, Lord. kita nyo ang isang dakilang manlulupig sa kanyang panlulupig. Amen? Amen. Lahat ng mga bagay ay gagawin niya. See? Maging kaaway-ban ay pilit siyang tuksuhin sa mga bagay nito na inaakala niya na sa kanyang gagawin ay pwede niyang mai-turn down. Right? Amen? Ang mga salita at mga pangungusap na naipangarap na ituro. See? Pero hindi mo pwedeng i-turn down ang isang salitang nabindikit na. Right. Yes. Right! Doon yung salitang turn down sa ating pasimula, doon sa ating part 1. Sabi niya doon sa panahon ni Noah, noong ipinangaral, right, sa mga tao, sa kapanahunan yun, ayon sa mensahe na ipinagkaloob ng Diyos para sa kanila sa panahon yun, binaliwala nila. They ignored the message of that time. See? Binaliwala nila ang isang tunay na palatandaan na binigyan ng Diyos. Na ang tamang palatandaan para sa kanila ay isugo si Noah bilang isang tunay na propeta sa kanilang kapanahunan. At bilang isang tunay na propeta, siya magdadala ng isang tamang mensahe para sa mga taong sasampalataya. Yes. Pilit na binabot. Umabot man na mahabang panahon. Ang pangangaral, ang pagtuturo, kalakip na pagpapatuloy na paggawa ng daong. Dahil yun ang preparasyon na binibigyan ng Panginoon. Yun ang komisyon na binigyan natin para sa kanilang kapanahunan sa panahon yun. Dahil si Noah bilang isang propeta, isang likod na masunurin dapat gawin niya. Dahil yun ang atas ng ating Panginoon. Patuloy. Hindi siya nabigo. Hindi siya nag-fail. Hindi siya nagsawa. Pagkus nagpatuloy siya, Amen. may makinig man o wala, basta ang malaga na ipangaral. Yes. Right? Yes. Hindi na kailangan na ilapit ang marami, basta may pangaral ang salita. Hayaan mo ang salita ang gumawa. Hayaan mo ang salita ang kumilos. Kapag ang binhi ay patuloy na ditinigan, kapag hindi ditinigan, uusbong ang binhi niyon. Yes. Tatawag ang ating Panginoon ng mga taong sasampalataya. Kung walang sasampalataya, imposible ba sa tao kahit sa pagod ng batong ito, sinabi ng Panginoon, siya ay magtatayo ng kanyang iglesia. That's right. Right? Amen? Just to follow His message. Just to follow His word. Amen? Amen. So, pinagpatuloy ni Noah ang pangangaral. Yet, the people, patuloy ang kanilang pangtuya. Dahil sa panahon yun, ang daming manunuya. Yes. Tinutuya ang mensahe. Tinutuya ang mensahero. Tinatawanan ng propeta. Tinatawanan ng mga believer. See? Pinaglalaroan ng mensahe. Pinaglalaroan ng salita. Pinaglalaroan ng lingkod ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na lingkod, bakit ang panahon ito ay napaka-clear? Yan ang sagot ng mga tao. Sabi mo magkakaroon ng baha pero walang palatandaan na magkakaroon ng baha. Pero yung true signs na binigyan ng Diyos para sa kanila sana, hindi nila nakita. Pilit nila tinitignan na magkulimlim. Pilit nila tinitignan na magdilim ang kapaligiran. Pero yung tunay na palatandaan na nangungusap at nangangaral sa kanila ay hindi nila nakita. But Noah, he is the perfect son.
at that time. Yes. Instead to believe, they turn down the message. Sa halip na sila sumampalataya, kanilang reject, kanilang tinalakuran, right? Kanilang binaliwala ang mensahe. Yes. Do you know that? Binaliwala nila ang mensahe na pinagkaloob ng Diyos para sa kanilang kapanahunan. They turn down the message at the time. So ilan ang naligtas? Ilan ang nakapasok? Ang pinapasok ng Noah, doon sa daong mga hayop at ang kanyang pamilya lamang. Right? Yes. At nung may pasok ang pamilya, may pasok ang mga hayop. Then, ang kuman ng ating Panginoon, pumasok na kayo sa loob. It is that Noah who shut off the door. Right? Yeah. Or who shut the door. Man, it is God alone. Amen. Mismo ang Diyos ang siyang nagsara, sinelyuhan ang pintuan ng daog na iyon. And I believe that each every believers, even in our time, right, ay may selyado rin ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin Yes. upang selyuhan ang pintuan, right? Amen. Ng bawat pananampalataya, ng bawat mananampalataya. Amen. Upang sa ganun kapag selyado na ito, hindi na pwedeng maglaro, hindi na pwedeng mag-relax, hindi na pwedeng backslide. See? If God sealed you with the Holy Spirit of God, the Holy Spirit itself will work, right, to every individual. Amen. Sa bawat individual na mananampalataya. Kikilusin at tatrabahuin ng ating Panginoon ang bawat individual. At kapag ikaw ay selyado, walang anumang kaisipan ang karnalidad, ang pag-aalinlangan na naglalaro sa kaisipan mo. Ang tanging iniisip mo, Lord, kundi ibigay mo ang buong buhay mo and present your bodies as a living sacrifice to our Lord Jesus Christ. Right? Now, nung dumating at salhan, then, doon nila nakita na unti-unti nagbabago ang simoy ng hangin. See? Maya't maya, dumarating ang pagdilim. Maya't maya, mistulang gabi ang kanilang kapaligiran. At bumuhos ang ulan. At doon na sila ngayon nagtatanong sa kanilang sarili. Parang, kita mo, yung salitang parang, parang totoo yung ipinangaral ni Noah sa atin. But it's too late. Huli na para sa kanila. Para ma-identify nila. Para ma-recognize nila. Kung noon binigyan sila ng pagkakataon ng ating Panginoon para kilalanin ang tunay na mensahero na binigyan ng Diyos para sa kanila. But they turned down the servant of the Lord. They turned down the message of God. True, doon sa propeta na kanyang ipinagkaloob para sa kanila. At nung unti-unti lumalakas, bumubuhos ang malakas na ulan, right? Kasama ang malalakas na hangin. Sabi nila, hindi na normal ito. Tama. At least nakita nyo ang panahon, ang kapaligiran. Alam niyo ang mga palatandaan ito, pero hindi nyo nakita ang tunay na palatandaan para sa inyo. Right? Hindi nila nakita yun. Huli na nung makilala nila, right? Ang kaganapan ng tamang palatandaan. It's too late already for them. Right? At unti-unti, nagpapanik ang mga tao. Naging balisa ang mga tao. Wala na silang tatakbuhan, kundi iyong mensahe na pinangaral ni Noah. Pilit nilang nilalapitan ng daong, but it's too late for them because the door is already closed. Right? Kung tinurn down nila, kung nireject nila ang mensahe, nireject mo na rin ang selyo ng Espiritu Santo ng Diyos. Once you reject the message, once you reject the true sign, sa ating panahon ngayon, once you reject the word, you reject the sealing of the Holy Ghost. Hindi na mabubuksan. Right? Walang sino man ang pwedeng bumukas niyon. Even Noah. Yes. Right? Dahil mismo ang selyo ay Espiritu Santo ng ating Panginoon Diyos. Na gumagawa at kumikilos sa bawat isa sa atin. Then,
Doon nila nakita na tama pala ang mensahe. Tama pala ang tao ito. Kung pinakinggan sana sana natin. Right? Ang mga tao, mistulang mga tinig sa katayan. Right? Nakarinig na ba kayo na isang baboy na pinapatay? Right? Para baga kahit hindi makapagsalita. What? Right? See? Samantalang ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa mga hayop na ito. Tignan mo ang mga tao kapag pumatay at kumatay. Walang pakundangan, balas tatarakin na lang. Ang totoo niyan, dapat bago mo patayin ang isang hayop na kakainin ng bawat isa sa atin, hingin muna natin sa Panginoon, Lord. Right, yes. Ito ay binigay mo sa amin. Hindi kami ang nagbigay ng buhay. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa Kanya. At ito ay binigay mo para sa amin, Lord. Narito, Panginoon, kami pinasasalamatan ka namin. Yung mga tao sa ating panahon ngayon, basta't kumatay, saksakan. Merciless. Kaya tayo man dapat matuto tayo. Ano mang bagay na may buhay na pwede nating kanin. Ihingi natin sa Panginoon, Lord, sa iyong buhay. Nang hayop na ito na binigay mo sa amin. Pinasasalamatan ka namin. Pag-pray mo. Right? Kahit na manok, kahit na mababoy, kahit anong klaseng hayop na kahit na anong bagay na may buhay, Lord, nanggaling sa iyo ito. Sa'yo namin ipinagkakaloob, pinahandog. Ito yung binigay mo para sa amin. Hindi yung karak-karak, para kang misto lang. Kapag pumatay ng hayop, sabi ko nakikita ganyan, mga banan ng patay, tatapos sila nagbigay ng mga buhay sa mga hayop. Ayun nga, yung hayop na manok na kinakata na pinapalo, na pinadudugo. Anong klaseng kaisipan ang meron ng tao sa ating panahon ngayon? Sa kanila, mas masarap daw yun, pero hindi. Isipin mo ang pagkatay mo sa isang hayop, pinahihirapan mo. Right. Tinotorture mo, samantalang ang Diyos ang nagbigay ng buhay ng hayop na yun. See? Sa mga tamang mananampalataya, huwag tayong gumagaya dahil hindi dapat kainin. Right? Ang isang hayop na pinagpapapalo lamang sa stick. This is the message. Amen. If you're going down, this message, that's up to you. Kung gusto mong tanggapin, that's great. Kung gusto mong rejectin, nasa sa'yo yan. You have a choice to believe. Yes. Right. Hallelujah. But this is the message of the hour. Amen. I'm talking to you now, believers of this church. Right? Amen? Amen. Huwag tayong magbulag-bulagan. Yes. Real Christian not supposed to eat. You're killing me softly. Paduguin mo ang hayop, ibuhos mo ang dugo sa lupa. Amen. Hallelujah. Right? Maaring medyo strong ang pag-uusap na to. But I'm talking to this church. Hindi ako nangungusap sa labas. Amen. Amen. Alisin mo bilang isang mananampalataya ang pagsunod at pagsampalataya sa tradisyon ng tao. Layuan mo ang tradisyon ng tao. Yes. Right. Sampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Mahalin mo ang salita ng Diyos. Kapag minahal mo ang salita ng Diyos, ang salita din ito ang magmamahal para sa iyo. Amen. Dahil meron ng isang tunay na manlulupig. Gumana, isang dakila, isang napakalakas na manlulupig. Ginawa niya ang lahat ng ito. Kamatayan, kasalanan, nilupig niya ang lahat ng mga ito para sa iyo. Amen. Oh, glory! Siya ang dakilang hain na inihandog para sa iyo. Upang ikaw na alipin ng tradisyon ng tao. Upang tayo na alipin ng tradisyon ng anumang klaseng pananampalataya. Upang tayo ng tao na alipin ng kasalanan. Upang tayo man na alipin ng kamatayan. Kinakailangan mawasak, punitin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. Kinakailangan ma-rent ang veil. Yes. Yes. Amen. Okay? Amen. Hanggat hindi napupunit ang veil, wala kang makikita. Oh! Amen. Thank God for the open message. Yes. Amen. Hallelujah! Amen. Thank God for the revealed word. Thank you. Amen. Amen. Thank God for the revealing of this message. Amen. Right? Katulad ng pagpunit doon sa veil, na dati-dati hindi mo makita ang kaloob-looban kung ano ang nasa likod ng veil. But since God rent the veil, it is already finished. Amen. He is my mighty conqueror who conquered sin, who conquered death, upang lahat
lahat ng mga bagay na ito, susunod akong may kalayaan. Hindi ako magpapaalipin sa tradisyon ng tao. Right. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. Glory! Amen. Diyan pilit na inaalipin ng kaway. Ang tao. Ayaw alisin sa tradisyon. My. I love this message. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Dahil alam ko, ikaw na sasampalataya. Makikinabangan mo ito. Amen. 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 Makikinabangan mo bawat isa sa atin. Amen. Right. Thank you, Jesus. This is my message. This is the message of the hour. Amen. Na kanya ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen. Upang hindi tayo mahalin tulad doon sa mga taong pinangaralan sa panahon ni Noah. They turned down the message. They turned down the message. Kapag sinabing they turned down, binaliwala. Nireject nila. They ignored. Tinalikuran nila. Hindi nila binigyan ng importansya, in other words. Yes. Hallelujah. Kung binigyan sana nila ng importansya, ang mensahe, ang tamang palatandaan na ibinigay ng Diyos para sa kanila, hindi sana nila sasabitin ang lahat ng mga bagay na yun. Are you there? Amen. Can you say amen for that? Amen. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah! Glory! Pagkahin ng Diyos. Glory! Hallelujah! Nung binaliwala nila ang mensahe, hindi nila binigyan ng importansya ang mensahe sa kanilang kapanahunan. Ano naging kanilang kinahinatnan? Sila napahamak. Once you turn down the message, you will receive your own judgment. You will receive your own penalty. You will receive your own punishment. Right? Pero kung bibigyan mo ng halaga ang mensahe na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, na ang Diyos ay laging magsusugo ng kanyang lingkod upang ipakita ang kanyang mga palatandaan. Did you hear me now? Amen. Bigyan kita ng isang halimbawa ngayon. Maaring sa paglalakad mo, makita mo may mga palatandaan, mga advertisement, mga billboard na nagsasabi sa paunang pagkakaalam ng bawat isa sa atin na ang mga palatandaan ito ay nangungusap, nagsasabi na mayroon. Right? Maaaring sabihin natin, nakita mo ang billboard ng McDonald's. See? Doon sa billboard ng McDonald's ay mayroong isang napakagandang pagkapak ng isang spaghetti. Umuusok. Sa tingin mo, ang sarap. See? May kasamang isang malamig na pineapple juice. See? So nakikita, nagpapakita, sabi niya ganoon, mula dito hanggang doon sa bayan na ito, sabi natin 3 kilometro pa. See? At yung isang masarap na spaghetti at malamig na pineapple juice, makukuha mo right after 3 kilometers. Dahil doon, kapag ikaw ay nag-travel, may magse-serve sa'yo. Yes. Huwag kang hihinto doon sa billboard. Yes. Right? Amen. Huwag kang aasa ng masarap na spaghetti doon sa ilalim ng billboard. Dahil hindi mahuhulog. Hindi mahuhulog yung isang umuusok doon sa billboard, isang umuusok na spaghetti. Dahil walang magse-serve sa'yo roon. That is just only a sign. Yes. That is just only a billboard. That is just only an advertisement. Right? Pero yung sign na yun, kapag naniniwala ka, pauna pa lamang ay nakita mo, nagpapatunay na mayroon right after yung 3 kilometro. Yes. Right? Yes. Dahil dito, kapag walang natili ka dyan, walang mag-aabot sa iyo. Right. Walang magse-serve sa iyo. Yes. Pero kapag ikaw ay magta-travel after 3 kilometers, mapa-drive-thru ka pa, mapa-dine-in ka pa, meron at gusto kong tiyakin sa iyo, may magse-serve sa iyo. Yes. Hindi pa ihintulutan ng isang kumpanya
sa kanyang kumpanya na ito, kung ito'y food industry, right, na walang magsiserve para sa'yo. So pagdating mo sa drive-thru, sabihin mo lang, isa-serve sa'yo. Pagdating sa dine-in, sabihin mo lang ang order mo, may magsiserve sa'yo. I-bypass ko ito ngayon. Pagdating natin sa atin ngayon, spiritually speaking, merong isang lingkod, mga lingkod ng Diyos, na isusugo ng Panginoon para iserve ang bawat mananampalatayang ito. Ang kailangan mo lamang ay sumampalataya sa paunang tanda na binigay ng Diyos. Kasi meron ng fourth sign na binigay ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano yung fourth sign? Ibinigay na niya ang kanyang mga lingkod. Ibinigay na niya ang kanyang mga mensahero para ibigay sa atin ang mga signs nito na huwag mong i-ignore. Amen. Sa halip, ito ay yung sampalatayanan. Huwag mo siyang i-turn down. Right? At sa ayaw at sa gusto natin, spiritual speaking, sa kumpanya ng Diyos sa kanyang kaharian, sugo ng mga servant. Yes. Amen. Just to serve these faithful believers. Right. Right? Thank you, Lord. If you are faithful, God is also faithful. Amen. And God will send a faithful servants to. Amen. Right? Lahat ng ito ay patungkol sa katapatan. Tapat ang Diyos, Amen. tapat ang kanyang isusugo, dahil may mga tapat na taong katulad mo, kapatid. Amen. Thank you, Lord. Nag-aantay Yes. ng paglilingkod. Isa-serve na lang sa atin ang pagkain. Ang pagkain na isa-serve sa pamagitan ng alin? Sa pamagitan ng pangangaral. Yes. Pagtuturo. Amen. Ang kailangan na lamang natin ay abutin ang mga pagkain at kainin natin ang pagkain na ito. Spiritually speaking. Yes. Right? Amen. Sabi ng Panginoon kay John, kainin mo ang aklat. Dahil yun ang spiritual na umusok na spaghetti. Right? Yes. Amen. Amen? Dahil ang kakain nito, yung nakakita ng tamang palatandaan. Yes. Right? Amen. Hindi lamang sila naroon. Oh, sige, ang tagal. Bakit hindi mahulog? There is no servant. Walang servant doon. To serve you, believers, there is no servant. But you need to travel 3 kilometers away from, right? From the signs, from the billboard, until na masumpukan mo yung location. Doon sa tamang location, may servant, Yes. Thank may you, crew, Lord. Amen. may staff. Yes. And God will send also a crew for you. Amen. A servant of the Lord. Sabi ng awit, make me a servant. Make me a servant. Right. Panginoon, gawin mo ako isang lingkod. Ang trabaho ng isang lingkod, wala siyang gagawin kundi maglingkod. Amen. Maging sa inaawit mo, kapatid ko, sa isang awit Tagalog, Panginoon, ikaw ay paglilingkuran ka. Paglilingkuran kita. Panginoon, minamahal kita. Buong buhay ko ay pagkakaloob ko sa iyo. Kaya yung kawitin ko ng konti ito, Panginoon, minamahal kita. Paglingkuran kita habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong ikaw sa aking isusubaybay. Eh bakit dumating man sa iyo ang isang simple pagsubok? Bakit hindi ka nakapaglilingkod? Hindi mo kayang magpatuloy. Maaring hindi mo ninamnam ang pagkain na kinain mo. Ngunit gusto ng Diyos, namnamin mo. Namnamin mo. Amen. Feel the essence. That's right. Hallelujah. Kunin mo ang pinaka-aroma ng pagkain na binibigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Ang gusto lamang ng Panginoon ay makita ang tamang pananampalataya mo. Sabi ng itinuro sa atin kanina, mumu lamang ang mahuhulog sa dulang ng hari. Pinag-iinteresan, right, ng isang babaeng humihingi. Pero ngayon, sabi nga ng itinuro sa atin kanina, hindi na mumu ang pinupulot natin. Right.
Hindi na tayo namumulot ng mumo ngayon. Amen. Dahil mismo tinapay ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibinigay ng Panginoon ang tamang pagkain sa bawat isa sa atin. Dahil hindi na tayo namumulot ngayon kung gusto niya. Namnamin natin ang pagkain na isiniserve sa bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Amen. Thank you, Jesus. At habang ikaw ay kumakain, ninanamnam mo ang mensahe ito Amen. na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord. Nararamdaman mo ang kanyang kapangyarihan. Nararamdaman mo ang kanyang presensya. Panginoon, napakasarap. Lord, mahirap bang? Lord, iswallow sa aking tiyan. Masarap matamis man sa aking bibig, Panginoon. Ngunit kung ikaw ay kasama ko, lahat ng mga bagay na ito ay may saswallow ko na maayos doon sa kaloob-looban. Ibig sabihin, Lord, matamis para sa akin sa pasimula. Ngunit kung may mga pagsubok, kung may kahirapan man, alam ko, ikaw ay nasa akin. Doon sa message na adoption, sabi ng tagapagturo, sabi ng tutor, akit ako sa taas doon sa hilly way. Right? Mahirap, pataas, bato-bato, rough road. Ang sabi ng itinuturo, wala akong pakialam kahit na rough road. Oh, glory! Kasi yung mga itinuturo ng kanyang tutor, ninamnam niya, nalasahan niya ang pagkain. So ang sagot niya sa tutor, kahit na rough road, kahit na pataas, madapaman ako dahil kasama kita. Alam ko, ikaw ay aalalay sa akin. Alam ko, hawakan mo ang aking kamay upang sa panahon na ako'y madapa, makakatayo ako. Lord, thank you, Lord. Dahil kung wala ka, Panginoon, Hallelujah. ay wala akong magagawa. Ikaw lamang ang aking lakas. Pero Panginoon, itinuro mo sa akin ang tamang pagkain. Itinuro mo sa akin, Lord, kung paano ko'y pamuhay. Dahil ako'y nakinig. Sabi ng babae, dahil siya'y nakinig. Saan? Sa turo, sa pangangaral. O Lord, Son of David. Hindi niya pwede sabihin ang salitang Lord doon sa Panginoon. Doon kay Jesus Christ, hindi pwede sabihin ang salitang Lord kung hindi niya napakinggan. Hindi niya pwede sabihin, thou Son of David, kung hindi niya narinig sa mensahe. But because she's a believer, she listened. Then God met her. Kinatagpo siya ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, dakila ang iyong pananampalataya. At naniniwala ako sa umagang ito, meron sa inyong mga dakilang pananampalataya na handang tumayo. Right? Kahit na umakbang ka, kahit na lumakad ka, maybe it is a rough road. Maybe it is a hilly road. But you will going to start to step. Magpapatuloy ka. Ahakbang ka sa lahat ng mga bagay na ito. Dahil alam mo, sa panahon na ikaw ay madapa, sa panahon na sa panahon na ikaw ay mahulog, dahil tinuro ka ng isang tutor, sabi niya, sasama ka pa ba? Sasama ako dahil kasama kita. Lord, without you, I can do nothing. Ipapart 3 ko ang message na to. Right, sa dating na Sunday. See, gusto kong i-stop. Gusto kong pakiramdaman ngayon ang presensya ng Diyos na kapag kinikilos ng Diyos ang bawat isa sa atin, naniniwala ko, it is not only one, it is not only two, it is not only three, but God will bless the whole body. Pagpapalahin ang kanyang buong katawan upang ang salita na may papakain sa bawat isa sa atin. Ganyan kung magtrabaho ang isang dakilang conqueror, ang isang dakilang manlulupig. He is my mighty conqueror who conquered sin, who conquered death, right? Who conquered unbelief, who conquered the traditions of men. Now, Lord, I'm going to follow you. Let's all stand now. I want to live the way He wants me to live. Sing it with all our heart. Hallelujah! Habang tayo nakatayo ngayon, ninanamnam mo ang mensahe ng ating Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. I believe that the presence, the Holy Spirit now is moving. That the Holy Spirit now is dealing to every individual believers. Siya'y kumikilos, siya'y gumaganap, siya'y gumagawa ng isang tamang pagkilos sa isang mananampalatayang handang sumampalataya at sumunod sa kanyang salita. I want to live the way He wants me to live. If you are willing to come, I'm going to pray for you. I will pray for you. Sabi ng Panginoon, maliban na hindi lapit sa akin ang mga tinapay nito, walang blessings. Kinakailangan ilapit muna natin sa Kanya ang mga tinapay. At pagkatapos, pagpapalain ng Diyos.
At kapag tayo ay lumapit sa Kanya, sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi natin makukuha ang rest. Hindi mapapagaan ang bigat natin, maliban na hindi tayo lumapit sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, come unto me. I want to live the way He wants you to live. I want to live the way He wants me to live. Glory! I want to give until there's just no more to give. Hallelujah! I want to love Him, just don't know. Oh, glory to God! Amen. I could never, ever outlove the Lord. Huwag kang mahiya, lumapit na kayo. I want to live the way He wants me to live. Glory. Thank you, Lord. I want to Yes, Lord. Glory. there's just no more to give. Thank you, Father God. I want to love you. There's just no more love. Sino man? But I could never, ever outlove the Lord. Ang buhay ko'y tunay na umiibig sa'yo. Tinubos mo ang buhay ko doon sa krus. Kahit na ba umibig ang buong puso ko, hindi pa rin higit sa pag-ibig mo. He is my mighty captain, Lord. I want to live. Please, Papa. Singer. Kailangan ko sa Panginoon. Wants me Lord Jesus, we have lost something more. until there's just no more to give. I want to love Ay, may magagawa sa bawat buhay namin. Ikaw ang kalakas. there's just no more now. I could never, ever outlove the Lord. I want to live the way He wants me. I want to live until there's just no more to give. I want to love Him. There's just no more now. I could never, ever outlove the Lord. He wants me. In Jesus Christ. Amen. I want to Yes, Lord. Kami naman na. just no more to give. Ano ba nang nagkakayo? Katagpuin siya. I want to love Jesus. Just no more love. Lord, pangako sa bawat isa sa amin.
Maging kanyang mga galing, Lord, na makalapit ng taas, na may katapatan sa iyo, Panginoon. Mga salungan, mag-ready, and spiritually. I commit you to you, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. I want to live until there's just no more to live. I want to love till there's just no more love. I could never, ever have loved alone. Ilagay mo, Panginoon, ang lahat, Lord. Ang lahat. Pangangailangan. Pangangailangan. Sa spiritual na ito, kami. I want to live until there's just no more to live. I want to love. There's no more love. I could never, ever outlove the Lord. He wants me to want to live until there's just no more to give. I want to love there's just no more love. I could never, ever outlove the Lord. He wants me to. I want to live until there's just no more to live. I want to love till there's just no more love. I could never, ever outlove the I know what's
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Blessed be your holy name, O God. And Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Last time, praise God, sing it with the Lord.